Sa pananalasa ng SMB sa semifinals ng PBA Philippine Cup, inamin ni Coach George Gallant na sinasamantala nila ang pagkakaroon ng isang Junmar Fajardo. Inamin din niya na walang kayang pumigil sa 7-time MVP sa loob ng court. At si Stephen Holt ng Terra Firma Jeep, sinasabing ititrade sa Barangay Ginebra. Gaano nga ba katotoo yan? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kalabaw lang ang tumatanda. Yan ang tila mensahe ni Junmar Fajardo sa patuloy niyang pananalasa sa PBA Philippine Cup Semifinals kalaban ng Rain or Shine ni Coach Yeng Guiao. Mensahe na tila sinasamantala ni Coach George Gallant. Ano nga bang masasabi niya tungkol kay Junmar Fajardo? Tutukan natin si Coach George sa report ng One Sports. Dapat naming samantalahin kung ano ang meron kami, di ba? Meron kaming Junmar, kaya kailangan samantalahin na namin yon at kailangan mag-evolve sa pamamagitan niya. Ginagawa rin niyang mas mahusay ang mga kasama niya sa team. Alam niyo, blessing naman talaga sa isang team kung meron siyang katulad ni Junmar Fajardo, di ba? Imagine 7-time MVP yan at sa tingin natin, parang hindi bumababa yung laro niya, di ba? Kita naman natin yan dito sa series na to ng SMB kalaban ng Rain or Shine. Ngayon nakadalawa na sila, so konti na lang. Ando na ulit sila sa finals para i-depensa yung title. Actually, hindi lang sa SMB siya ganyan eh. Kahit sa Gilas, di ba? Maganda yung nilalabas yung production. Ibig sabihin, hindi talaga hadlang ang edad kay Junmar Fajardo. Tama rin actually yung mentality ni Coach George. Strike while the iron is hot. Ginagamit nila ng gusto si Junmar, di ba? Kasi katulad nung sinabi natin, blessing sa team ang merong katulad ni Junmar Fajardo. Bunga ng magandang ipinapakita ni Junmar, inungusan niya sa biyahe si Christian Standhardinger, Chris Newsome at Stanley Pringle nang kuhanin niya ang PBA Press Corps Pilipinas Slide Player of the Week ngayong Mayo 15 hanggang 19. Tanong, bakit gano'n na lang kadominante ang isang Junmar Fajardo? Tutukan natin si Junmar sa report ng One Sports. Hinahanap kasi ako ng teammates ko. Sinabihan din ako ni coach na kailangan kong piliin yung opensa. Hinahanap ako ng teammates, so kailangan mag-produce ako. May basbas ni coach at may basbas ng kasama niya sa team ang lahat ng ginagawa ni Junmar Fajardo. Base po yan sa kanyang pahayag. Meaning, obligado siyang kumada kasi inasahan talaga siya. Hindi lang ni coach kundi maging ng kanyang mga kasama sa team. Pero syempre, kakailanganin ng isang player katulad ni Junmar Fajardo yung determination para magawa niya yung task mula sa coach at sa kapwa players po niya. At sa tigas si Junmar Fajardo, kinaya niya talaga yon. Imagine ngayon meron siyang average na 23.3 points, 14.3 rebounds, 3.3 assists at 1.3 blocks. Ang laki, di ba? Parang kung titingnan mo yung kanyang stats ngayon, wala pa sa plano niyang bumaba sa pedestal, no? So, ibig sabihin, marami pang posibleng magandang mangyari sa isang Junmar Fajardo. Sa Game 2 ng SMB at Rain or Shine ay kumumada lamang ng 4 points sa first half si Junmar Fajardo. Subalit biglang umakyat ito sa 22 points matapos ang bakbakan. Tanong, bakit biglang lumobo ang puntos nito pagpasok ng second half? Ano ang naging payo sa kanya ni Coach George Gallant? Tutukan natin si Coach George sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Tinitingnan namin kung saan ang gagaling ang double team. Kung hindi dumating yung double team, sabi ko sa kanya, kailangan niyang kumumada sa loob kasi pakiramdam namin walang kayang pumigil sa kanya. So eto na naman yung basbas, di ba? May basbas ni Coach George Gallant yung pananalasa ni Junmar matapos magtala ng mababang 4 points dito sa first half. Hindi na kasi siya kinaya ni Keith Datu. Kahit si Bu Belga na experienced big man ng Rain or Shine, hindi na rin nakapalag sa pananalasa ni Junmar dito sa loob. Hindi lang actually puntos yung pinakawala ni Junmar nung gabing yun. Yung mga assist niya, pinakinabangan din ng SMB. So tama si Coach George, unstoppable si Junmar. Ang hirap niyang bantayan. Gamit na gamit niya kasi yung balikat niya doon. Tumatalsik na lang minsan si Keith Datu sa eksena. Si Bu Belga, hindi niya rin kinaya yung presensya ni Junmar Fajardo talaga. Kung tila walang makakapigil kay Junmar Fajardo, tila umuusbong naman ang balitang trade kung saan sangkot ang Ginebra at Terra Firma. Matatanda ang maganda naging performance ng Jeep na tumawid hanggang sa quarterfinals. Pero base sa pasabog ni Homer Saison, may nilulutong trade ang Gin at ang Terra Firma. Ano nga bang pasabog ni Homer Saison? Tutukan natin siya sa kanyang Twitter or X account. Ngayon na natapos na ang buong season, sinasabing pwede nang maitrade ang number 1 pick na si Stephen Holt. Ayon sa ilang source, ang isang deal na magdadala sa ipinapalagay na Rookie of the Year sa Barangay Ginebra ay mas lumilinaw na. Eto na yon, Ginebra sinasabi sangkot dyan Actually kung totoo yan, sayang yung nabuo ng Terra Firma Jeep. Ando na sila
maganda na yung birada nila, di ba? At pwede nilang maging tulay yung naging birada nila dito sa Philippine Cup. Muntik pa nilang biguin yung SMB, pero kung totoo yan, tsak, marami na naman magre-react, di ba? Mas maraming maniniwalang nag-e-exist talaga yung sinasabi nilang farm team. Pero guys, ang issue yan is issue pa lang sa kasalukuyan, ha? Wala pang pinal na balita tungkol dyan. Habang tinitape natin ang episode na to, wala pang nilalabas na artikulo tungkol sa issue yan. Sana hindi totoo, kasi katulad ng sinabi natin, sayang na naipundar ng terapirma kung mawawala lang kagad sa isang iglap si Stefan Hall. So guys, maraming salamat.